Paano ba? 8 simpleng paraan para mapangiti ang inyong long-distance partner. Bago ang lahat, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin, sa pag-like and pag-share ng aming videos. Maaari kayong mag-comment kung gusto nyong i-share ang inyong mga experiences at piliin kung ano nga ba ang ilan sa mga paraan na pinaka tumatak sa inyo. Tuloy na tayo sa ating video. Sa ating number 1, tulungan mo siyang alalahanin kung bakit siya nahulog sa iyo. Naaalala mo ba ang mga panahon na nagkakakilala kayo or nagkakilala kayo? Kung saan kayo unang nagtagpo? Ano ang mga nakakakilig na mga text message or mga chat? Marahil ay nilutuan mo siya ng masarap na pagkain na minahal niya mula noon. Ipaalala sa kanya ang araw na na-inlove siya sa iyo. Magsuot ng iyong damit sa paraang gusto niya o lutuan siya ng pagkain na specialty mo at alam mong magugustuhan niya. Ito ay magiging isang matamis na paalala ng inyong simula. Dagdag pa, ito ay nangangahulugan na upang iparamdam sa kanya na ay pinahahalagahan mo ng sobra. Ika nga, it's the little things that counts. Kung minsan, ang maliit na bagay ang nakakapagpa-appreciate sa atin. Kaya lagi mong tandaan, sa lalaki madalas, sabi nga nila, a way to a man's heart is through his stomach. Kaya nga naman maraming babae ang mahilig magluto para sa kanilang kapareha na lalaki. Or kadalasan naman ay maaari nyo ring balikan or i-reminisce ang mga moments, memories kung paano kayo nagsimula. Mas nakakakilig kasing pag-usapan yan pag naikukumpara nyo na yung noon sa ngayon. Isa pang paalala na magiging dagdag na value sa inyong relasyon ay bilangin ang mga bagay na mga blessing na dumating sa inyong relasyon na nagbibigay ng kahulugan na kayo ay talagang para sa isa't isa. Sa ating tip number 2, walang iba kundi bigyan siya ng isang mahigpit na yakap kapag hindi niya ito inaasahan. Ang isang mahusay na yakap ay may kakayahang ibahin ang kalagayan ng isang tao sa loob ng ilang segundo. Bigyan ng inyong kasintahan ng isang mainit na yakap kapag nararamdaman mong kailangan niya ito. Lalong-lalo na kapag may mga pinagdadaanan or may mga iniisip siya. Yung bigla ang yakap na nakakagulat, nakakakilig yan. Lalaki man o babae ang makakatanggap. Sasabihin mo rin sa kanya ang mga romantikong kilos or gagawin mo sa kanya ang mga romantikong kilos na ito at sabihin mo sa kanya ang katagang, mahal kita. Naku sigurado, higit pa sa aktwal na salita ay lubos-lubos na siyang magpapasalamat sa iyo. Taos-puso ang kilig na mararamdaman niya. Pagdating sa pagiging mapagmahal naman, natutunaw ng mga tao, hindi lamang nila ito ipinapakita. Kapag yayakapin sila, hinalikan at bigyan siya ng isang nakakasiglang ngiti, iba ang pakiramdam. Talagang nagbibigay sa iyo ng peace of mind at naggagarantiya sa iyo na napakaswerte kong tao dahil ito ang nakapareha ko. Ang mga kaibig-ibig, malambot na sandali na ito ay magbibigay sa kanya ng tulong na maaaring kailanganin niya sa maghapon. Kapag LDR kayo, i-cherish ang moment na magkasama kayo. Hanggat kaya ay iparamdam mong mahal mo siya sa pamamagitan ng yakap at halik. Sa ating number 3, bumili ng sexual na pantulog upang maakit ang kanyang imahinasyon. Maaari kang bumili ng mga lingerie or mga bagay na maaaring makapagbigay sa kanya ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Ang mga emosyonal na aspeto ay mahalaga, ngunit aminin man natin o hindi, ang pisikal na koneksyon din ay mahalaga. Alam mo kung ano ang mas gusto niya kaysa sa kahit kanino. Tulad ng kanina, sexy lingerie, black satin na kaakit-akit ang dating. O kaya naman,
nurse outfit o student costume bago magtalik. Ano man ito, bilhin ito pagkatapos sorpresahin siya sa isang gabi. Sa halip na maging isang prude, bigyan siya ng pagkakataon na iparanas ang isang oral na pagtatalik upang matandaan na sa tuwing kayo ay magkikita. Laging tatakbo sa isip niya yan kapag ginawa mo sa kanya. Sobrang tatatak sa kanyang utak at magiging memorya ng ilang araw na paulit-ulit na gusto niyang isipin. Minsan kailangan mo lang pagandahin ang mga bagay. Kung siya ay isang mabuting kasintahan na tinatrato ka ng tama at gumagawa ng magagandang bagay para sa iyo, dapat na makuha mo o dapat na ibigay mo sa kanya ang premyo. Dagdag pa, ito ay isang uri ng regalo para sa inyong dalawa. Sa ating number 4 or pang-apat, maging balikat niya upang masandalan. Nakakalungkot, ang karamihan sa mga kalalakihan ay medyo nag-aalala tungkol sa pagiging mahina. Kahit na sa isang pangmatagalan na relasyon, palaging may kaunting pagpipigil. Doon ka pumasok. Huwag asahan na hihingi siya ng tulong. Kilalanin ang mga palatandaan kapag siya ay nalulungkot at tanungin siya kung kumusta siya. Kung kailangan niya ng tulong, pumunta ka lang doon at tulungan mo siya. Kapag straight up ka na makikipagkita para sa kanya, hayaan mong ang tanging pagpipilian ay walang iba kundi ang sumandal sa'yo. Iyon ang isa sa mga paraan kung paano mo mabubuo ang tiwala ng iyong kapartner. Iyon ay kung paano mo pinapahayag sa kanya na buksan ng buo ang kanyang sarili. Maging kanyang matalik na kaibigan kapag kailangan ka niya. Tiyak na ito ang magpapasaya sa iyong kasintahan. Tandaan, hindi sa lahat ng panahon sa relasyon ay iisa lang ang malakas. Hindi sa lahat ng panahon sa relasyon ay laging okay at masaya. Minsan, merong mga bagay na bumabagabag sa isipan ng bawat isa sa isang relasyon. Kaya siguraduhin na andyan ka at i-offer mo ang iyong balikat para sandalan niya sa tuwing siya ay may problema. Sa ating tip number 5, huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng PDA or tinatawag na Public Display of Affection. Upang ganap na matunaw ang iyong kapareha, kiligin ng todo at talagang masiyahan. Bigyan siya ng isang nakakatuwa, hindi inaasahang halik sa publiko. Mahigpit na hawakan ang kanyang kamay habang naglalakad sa kalye. Ang isang matamis na halik sa pisngi ay hindi makakasakit ng sinuman. Bukod sa ipinapakita nito sa kanya na ipinagmamalaki mong kasama mo siya, talagang matutunaw siya kapag niyakap mo siya sa harap ng publiko. Tinutulungan or tutulungan kayo nitong umunlad bilang isang masayang magkarelasyon. At hindi lang yun. Maaari rin itong matulungan ang inyong pagiging mabuting girlfriend o boyfriend sa kanya. Sa ating number 6, bigyan siya ng isang nakakatuwang pang-flex sa social media. Alam nyo, aminin man natin o hindi, gustong gusto natin kapag ang isang tao ay pinapahalagahan tayo. Kaya magbibigay siya ng isang matamis na pang-flex sa atin sa social media. At walang ganap na mali doon. Napakasayang pakiramdam ang naidudulot nito. Humanap ng isang cute or magandang larawan ninyong dalawa. Magsulat ng isang nakakatuwang caption at i-post ito sa Instagram or sa kahit anong social media. Ngunit wag labis na gawin ito sa pagiging keso. Huwag masyadong cheesy. Dapat ito ay sapat lang na kaibig-ibig para sa mga tao na isipin kung gaano kayo kaibig-ibig. Ngunit hindi gaanong maselan. Gustong-gusto natin lahat na ipinagmamalaki tayo at ipinapakita sa social media ng ating kapareha. Kaya naman sa ating number 7, purihin mo siya.
mapababae man o lalaki, gustong-gusto natin na pinupuri tayo. Kung kayo ay nasa isang long-distance relationship, mahalaga na maiparamdam mo sa kanya na mahal mo siya sa pamamagitan ng salita. Hindi man kayo magkita, at least may masasabi ka na maganda tungkol sa kanya. At ang ilan pa sa mga bagay na importante, kapag kayo ay nagkaroon na ng chance, huwag na kayong magpigil at sabihin na sa kanya kung gaano siya kagwapo o gaano kaganda. Kapag papunta na siya sa trabaho o sa eskwelahan, bigyan mo siya ng positive affirmation. Batiin or alamin na sabihin sa kanya na ang ganda naman ng iyong suot ngayon, ang gwapo mo tignan, ang sexy mo dyan sa damit mo, ang ganda or ang bango mo naman. Bigyan siya ng mga positive affirmations para pagkaroon siya ng mas masayang araw. Sabihin sa kanya ang kanyang bagong gupit ay bagay sa kanya. Or kapag naamoy mo siya, siguraduhin pansinin ito. Gustong-gusto ng mga lalaki ito. Kinikilig naman ng mga babae kapag ginawa mo ito. Pinapalakas mo kasi ang kumpiyansa niya bilang isang tao na pupunta sa kanyang destinasyon. Sa ating number 8 o ating huli na tip, huwag mag-atubiling sabihin ang mga salitang mahal kita. Hindi niya mababasa ang iyong isipan at hindi mo siya maaasahan na malaman niya kung ano ang mga tumatakbo sa utak mo. Kung hindi mo ito masasabi or hindi mo kayang sabihin, baka magsimula pa siyang makaramdam ng kawalan ng katiyakan. Nababawasan ang assurance na yun pa ay magbibigay sa kanya ng disappointment. Kaya sabihin ang 3 o 2 salitang iyon hanggat maaari. Sa umaga kapag tinitext siya bago pumasok sa trabaho o sa eskwelahan, sa gabi bago ka matulog at pagkatapos ng isang malaking away. Gustong malaman ng girlfriend o boyfriend mo na mahal mo siya, lalong-lalo na at long-distance relationship kayo. Ito ay isang simpleng kuro-kuro ngunit maaari nitong mapasaya ang iyong buong araw sa isang iglap. Kung mahal mo ang iyong kasintahan, sabihin sa kanya, partikular sa isang masamang araw. Tiyak na mapapangiti mo siya. Sa ganoong paraan, malalaman niya na kahit na may mga pagkakataon na hindi kayo magkasundo, ang pag-ibig mo pa rin ay hindi kailanman mawawala. Sa ating mga pinag-usapan kanina, maaaring meron kang nagustuhan. I-share mo naman kung sa alin kang topic pinaka-interesado o kaya naman baka meron kang similar experience. Baka pwede mong ma-share at maikwento. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Maaari kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like and mag-share ng ating videos. Pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga request na topics. Muli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang mga videos.